Good afternoon, Philippines! Dubai, Singapore! New Zealand! Sabi sa inyo, hayaan niyo ako matulog. We are podcasting again. We are back and we are going to talk about love languages. We are on episode 25. Hey, Now, before we proceed sa ating topic, let's proceed to wisdom thought for today. Mama Grace! okay, our wisdom thought for today. Words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth. It reminds us of the power of language. Di ba sabi, words are like keys. So, just like a key, it can unlock a door. And our words also can unlock understanding, empathy, and connection. So whatever words na we write or we speak to others, it can leave a huge impact and create a memory. So it's either good or bad. It's important na we choose them wisely. Our choice of words can also make or break a relationship. Mhm. Yeah. The way we express it. So sometimes, di ba, pag tayo galit or emotional, mga hindi magaganda yung words na lumalabas sa atin Mm-mm. at nasasabi natin. So parang we have to be careful na kapag galit tayo, it's better na manahimik na lang. Kasi syempre, minsan, pag nasabi na natin, nakasakit na tayo, mahirap nang bawiin eh. Mm-mm. Di ba? Sabi nga nila yung words na nasabi natin, tsaka yung time, ito yung dalawang bagay na mahirap na nating bawiin once na nasabi na natin. So, let's all be careful with our words. And kasi nga, once we said it, they can only forgiven, but not forgotten. So, use them wisely. And always be humble. Kasi sometimes when one kind words na binigay natin sa isang tao, it can change their whole or entire day. So, use them wisely. Sa akin naman, laging siguro, think muna before you speak sa lahat ng mga sasabihin mo hanggat kaya mong isipin muna kung tama ba yung mga sasabihin mo o hindi. Or kung makakasira lang ba yun ng sa kausap mo or hindi maganda yung magiging interpretasyon ng kausap mo. Siguro, wag mo na lang sabihin. Kumbaga, kung ano yung tama, yun ang sabihin mo. Sinasabi din, 'di ba sa Proverbs 21 to 23 na wag yung mouth mo, keep his mouth and his tongue, keep his soul from trouble. So, 'di ba, iwas ano rin yun, kumbaga, iwas sa gulo, iwas sa kung ano man yung mga pwedeng mangyari once na magsalita ka ng hindi maganda or hindi tama. Talagang totoo yung it can make or break someone's day. Sometimes Mhm. nga yung mabigat, someone's personality talagang may impact sa kanila, lalo na pag may pinagdadaanan yung tao. So if sa akin na lagi kong pina-practice, if you don't have anything good to say, just keep it to yourself. Mm. Lalo na ngayon sa age natin, kasi parang kung hindi naman makakatulong, sa iyo na lang. 'Di ba? Minsan pina-practice din natin yun na sinasabi natin. Kung i-praise mo yung tao, praise it in public, pero kung may sasabihin ka, do it privately kung critical yung sasabihin mo. So kasi ang yun parang Yeah. yes, but what comes out of your mouth comes into your life. It's a reflection of yourself din. So ingatan natin, lagi natin ingatan yung mga words na kailangan natin sasabihin, especially do sa mga tao na very vulnerable. Be sensitive. Mm-mm. May mga tao talagang hindi kasi talaga sensitive. Minsan sa mga words, yung parang makabato na lang. Yung gano'n.
Di Kasi nga masabi. dahil, again, babalik na naman tayo dun sa maraming sinasabi na kasi feeling nila marami silang alam. Ng ganun. Pero syempre, Alam nila lahat. Pero di yung laging sasabi, parang di ba na-discuss natin last week, kung ano man ang nangyari dyan sa tao niya yan, kung meron ka mang sasabihin, isipin mo muna kasi baka may reason siya. Di ba lagi natin sinabi yun? Kung meron mang nangyari sa kanya, hindi maganda, or meron siyang ginawang masama, or kung ano man, probably may reason siya kung bakit niya nagawa yun. So, ingatan natin kung ano yung pwede nating sabihin sa kanya. Di ba? Lalo yung mga tipong mga gusto mag-advise, gusto magpangaral. Minsan ganun tayo lagi di ba? Parang, pero isipin natin, it's either, isipin mo kung magsasalita ka ba or makinig ka na muna. Okay, sakto. May nabasa na naman ako sa Facebook. Lagi ko rin napapakinabangan talaga habang nung umedad na tayo. Yung sabi ko nga dati, palapatol, palasugod, alam mo yun, talagang pag nakakita ng oportunidad, kung rest back agad. Correct. Pero ngayon, naririp ko na yung bunga ng pagtitimpe. Yeah? Pag halimbawa may nakita ka, sobrang nagigain ko yung yung maraming benefits ng pagtitimpe in a way na halimbawa may nakakita ako na hindi magandang ginawa or halimbawa sa pila, 'di ba ganyan. Lalo sa ospital, pag halimbawa nakita ko na ako ang naunang pumasok pero bakit mas naunang inaccommodate yung isa. So parang imbes na mag-burst ako sa gigil, ba't mo inuna yon? Ako kanina pa rito, may sakit din naman kung ganun-ganun. Pero dumating yung time na parang overheard ko na hindi kasi makahinga yung isa. Hindi na makahinga. Yeah. So, paano kung inaway ko yung reception o kaya yung nag-attend? So baka hindi siya ang makahinga o ako ang hindi makahinga. So parang isa lang yun sa mga experiences na pwede namang anuhin mo muna. Kung hindi mo naman ikamamatay na itahimik ang bibig mo, maaari ngang may ibang nangyayari doon sa tao kaya inuna. I mean, yung mga ganitong example, marami pang bagay yan. Hindi masama na magbigay tayo ng pagkakataon na makita natin kung bakit yun ginawa, nangyari, bakit inuna yung isa. Ang sa atin hangga't makakapagtimpi tayo para iwasan na natin yung unnecessary na gulo hindi natin kailangan. Sabi nga, 'di ba? Mas piliin mo nang maging mabait kaysa yung maging tama. And it's free. Ganun talaga yata ang nagagawa ng maturity, no? Yes, let's use the word maturity instead of age. Dati naman hindi natin yan iniisip eh. Sabi mo nga, 'di ba, bato lang tayo ng bato o dada lang din tayo ng dada. Pero ngayon, iba na. Yeah. Pag ngayon ay nakikita ko na yun din sa mga sa mga ibang tao ba nakakasama ko. Pag halimbawa, yung nagagalit agad sila. Katulad ditong sa car lift na sinasakyan ko. Kasi yung driver dito bago lang. Dinala sila kung saan-saan. Kasi nga naliligaw. Bago lang siya eh. Kinabukasan, nung nag-join ako sa kanila, yun pa rin yung same driver na yun. So ang tendency, maaaring maligaw na naman. So tapos yung syempre yung pasahero nung kahapon nakasama sa mga naligaw, gigil yan pag naalala. Nakita siya na naman yung isang kabayan, sa likuran ko siya sumakay. Kumbaga parang na-OA na ako doon sa reaction niya dahil parang kailangan niyang i-stomp yung feet niya na parang nagdadabog at walang tigil siya ng yaw-yaw na ganyan-ganyan naman yan, ganyan-ganyan. Bakit kasi ganoon ganito? Sabi ko, pagtadyak niya, nadali niya na yung likod ko, parang ko, tinignan ko siya. Parang OA naman. Kasi parang bago nga, di ba? Yung unang pagkakataon, sige, kasalanan niya. Tingnan natin. Kaya nga, ang ginawa ko, umupo na ako doon sa may likuran mismo ng driver para sabi ko, my friend, I will help you. Tuturo ko sa'yo yung daan. Pero talagang matigas ulo nung patandin. Oo. But anyway, unnecessary yung actions niya. Kailangan niyang, kasi naiintindihan ng patan kahit paano yung sinasabi. May mga part na English eh. Of course. So parang, oo. Tapos, oo, parang naano lang ako. May mga ugali talaga na hindi mo na kailangang i-over-exaggerate kasi pwede namang daanin sa magandang usap. Hindi mo na kailangang anuhan ng energy mo. Kamusta naman yung talaga mga Pilipino pala away eh. Alam mo yun, parang talaga, war freak talaga. War freak. Tas And I parang was like that sila, before, yung oo. laging sila ang tama.
Yan, Parang may sa mali metro sa rin. iba. Same day, di ba nung nag-metro ako na hindi ako nakasakay ng car lift, nakakita rin ako ng eksena, ang kabayan na naman. Same Mm-mm. thing, nakikipaghiyawan at ano ba to, nakikipagtulakan sa mismong, sa metro, na Mm. ang ibang lahi, alam mo yung parang pinagtitinginan na siya, tas ang bunganga niya, alam mo yung, Ikaw na lang sabi, mahihiya eh, no? oo, Minsan, gusto pag kong magtaklob na parang, alam mo, nagtitinginan hindi kami ikaw ibang kabayan tinitingnan na sa parang Pilipino na nakakahiya. noon. Oo nga eh. Nakakahiya talaga. So that's our wisdom thought for today. We will proceed now sa ating main topic, love languages. Actually, nagsimula naman kasi yung love language na yan dahil kay Gary Chapman. Siya yung nag-publish ng book. So parang hinimay-himay niya yung love languages. Tayo, nagko-communicate tayo. May iba't ibang languages tayo. But the common language is English. Kahit saan yan, di ba? Yung book na yon, hinimay-himay niya yung love languages. So ito yung words of affirmation, acts of service, gifts, quality time, physical touch. So ngayon, i-touch natin yung lima na yon, di ba? No. Touch natin yung Kung, physical. kung ano ba yung mga nare-receive natin, ano ba yung gusto nating ma-receive na lang language. Kasi ang sabi naman nila sa love language, parang ano to eh, kung ano yung parang gusto mong ma-receive, oo, na love, kung paano i-communicate sa iyo yung love, kung ano yung gusto Maramdaman mo. mo. Oo, pero it's the same thing, syempre, ano naman din naman yung binibigay natin. Ano naman yung love language natin. This is how we communicate the love to our partner. It's not only partner, sa family natin, sa mga friends natin, yung ganyan. So ano yung mga love languages natin, ganun. Ang sabi kasi, nabasa ko yung summary ng book, kung ano yung love language na hinahanap natin. Ito yung na-deprive tayo before. Ito yung hindi Oo. tayo na ano. So parang 'di ba mga bata tayo, ang parents naman natin, hindi naman tayo nabugbog sa words of affection, 'di ba? Hindi man tayo na ano, wala man tayong ganon. Hindi rin sila sweet. Siguro nagpo-provide lang sila sa atin, pero hindi natin din masabi as gift 'yon. Kasi syempre hindi naman tayo yung sobrang lavish na buhay before na talagang budbud tayo sa mga gifts and all. So simulan natin nung pagkabata nyo hanggat 45 years old tayo. Ikapangin natin. Hindi tayo ng ano. Hindi, 'di ba? Simulan natin doon kasi doon siya nanggaling eh. 'Di ba yung sabi kasi niya, parang usually yung hinahanap natin ngayon sa partner natin or kung paano tayo Mm-mm. nagbibigay ng love ngayon, it's because yung past natin, yung past ano natin na experiences natin, hinanap natin siya before. Wala tayo noon before. Kaya iyon yung binibigay natin or minsan iyon yung hinahanap naman natin. Ano tawag sa love language ng nanay ko? Parang hindi love language yun eh. Bulyaw yun eh. So, kulang yung sinabi ni Gary Chapman, no? Wala Oo, yung... kasi words Kasi of affirmation, kung hindi. Quality time, hindi. Physical touch, pak. Okay. Acts of service. Ano, kumain ka na? Receiving gifts, wala. alam mo, acts of service yung parents natin before. I think. Yes, acts of service. Acts of service, sila, Correct. dun lumalabas Hindi sila. sila Parang, words. Oo. no, More wala. on Gawa Kailan ba lang. physical. tayo nag-I love you sa mga Oo. parents natin? Eto na lang eh. Diba? Ang Hindi tayo sweet. Hindi tayo sweet. Yung happy birthday nga, na ano kayo, na awkward pa nga. awkward. Happy birthday na, oo, awkward pang bumati ng happy birthday, ng Merry Christmas. Even yung mga gano'n na generic na ano na occasion, diba? So, yun. Well, yun na lang. Mm-mm. Nagkaroon lang ng mga text-text, yung mga sa cellphone na yan. Yun lang medyo diba, ano yung happy birthday, gigreet ka, pwede namang ikal, pero sa text ka na lang gigreet. Yes, correct. Kahit hindi ganun ang nanay namin nung time na yun, paano kami hindi, ako pala, nayakap na ako sa nanay noon, may lambing na talaga ako. Parang, kahit si nanay ganun, kasi hindi naman natin iniisip na ganun eh. Wala kasi tayong frame of, parang reference na kapag ginaganon ka ng magulang ay hindi ka mahal. Buti walang social media na di gaya ngayon, ano. Pero Mm. I mean, balik tayo dun sa affirmation. Kahit ganun ang nanay namin, niyayakap namin yon na parang likas sa amin siguro talagang malambing kami. Kayo. Lalo siguro sa akin. Oo, oo, oo. Parang
okay lang yung magyaw-yaw ang nanay ko. Basta kami may pagkain, basta kami napapag-provide na ng baon. Hindi na kami naghahanap ng kung ano. So, ano, Pero sa basta amin kasi is, nabubuhay kayo, ganon. oo. So, Kasi, parang nagte-thank you yeah. kami, nagpapasalamat kami, Mm. thank you, talagang ano, tapos yayakap kami. Kasi syempre, kahit pag niyakap naman namin ng nanay is parang ambadoy. Parang kasing ganun ambadoy ng dating. Mm. Pero, oo, para kasing ano, hindi kasi dahil doon sa nabuhay ka doon sa environment na hindi hindi ganoon ka-lavish, hindi ganoon kadami, kung ano lang, sakto lang, pero Mm. na-appreciate mo. Kasi syempre, mahirap na rin ang buhay noon. Mm. 'Di ba? Nakikita mo na rin ang paghihirap ng magulang mo. Parang ang words of affirmation talaga na ano namin, napapakita na nagte-thank you kami talaga. Kung ano may ma-provide nila. Thank you talaga. Kumbaga parang iniaawas pa yun sa imbes pang ano ng kuryente, pang ano ng ulam, binibigay pa sa amin para lang may pambaon, 'di ba? May Mm. pang So, even bili ng kung before, ano. Oo. kami hindi. Pero kung talaga, okay. Okay. Pero, sino sa inyo yung ganon? Yung showy? Ako talaga. Hindi, I mean, sa Ako parents. lang. Before, Sa Sa hindi. pere, parents. nanay ko definitely hindi. So, Ang papa tatay. ko, oo. Oo. So that's Papa why. ko. Kasi sa amin, both hindi eh. So, hindi Oo. namin siya nakuha. So, kahit yung ganun, wala kaming ganun. Kahit yung simpleng yakap, hindi ko, ano yun, parang awkward that time. Oo, As awkward in, pag sa nanay, mm oo. kahit sa mga Yeah. kapatid, awkward. Awkward talaga. Yung mga Ako ganun. Ngayon ngayon na lang. lang, recently lang din. Parang ngayon, katulad nung ano, siguro after ng pandemic, doon, yung Mm. tipong pag nasa Pilipinas talaga ako, every morning, ayun, yayakapin ko sila. Good morning! Lagi na kasi ako nagising, sila gising na. Yeah. So, Yeah. yayakapin ko si nanay, si tatay. Pati mga kuya ko. Mm. Nagugulat din ako kahit mga kuya ko, nag-I love you din. Ibig sabihin, Mama Grace, bukod sa tayo ganito nag-uusap, syempre yung mga kapatid natin, ano, may edad din yan. Marami na Oo. silang realization, gaya natin. Kaya, Mm-mm. kumbaga, parang nagkakagulatan na lang na nag-I love you na rin kasi nga, nare-realize nila na masyadong marupok ang buhay. Kaya nga. So, sabihin na ang dapat sabihin. Mm-mm. That's So, good. salamat kasi at least, ano, may time pa para sabihin yun. Tsaka iparamdam, di ba? Kesa yung wala na sila. Mm. And Yeah. siguro ako din sa childhood, parang, ano din, kasi syempre ako bunso. Tapos ako lang yung babae. Mm. So, parang, yung time ko, normally talaga kasama ako ni nanay ko kahit saan. Pag maalis or kasi active din siya dati noon eh, yung mga ano-ano, mga padasal, ganyan. Yung mayroong pumupunta din sa iba-ibang. Ako talagang bit-bit niya kahit saan siya pupunta. So, yun yung ano, masasabi ko na may quality time ako together with my nanay. And then, kay tatay din. Basta, naangkas din ako kasi di ba tricycle driver si tatay. At siya, dapat ang natatanong ko parang dati, pumapasada pa siya. Sama din niya ako eh. Yun din yung acts of service na sinanay kahit sabi mo nga before na hindi nagsasalita yun. Alam mo na yung pag-aalaga sa amin, lahat talaga. Yeah. Mm-mm. So, ayun. So, mas pwede tayo kasi, yun nga. Correct. Ngayon may time pa tayo para iparamdam sa kanila. Yun yung mga hindi Okay. mapapantayan. Mm-mm. Sa Kasi, kapatid, sa amin naman, quality time. Nung nasa Pilipinas kami, bonding, minsan ako nag-aaya, uy, ang tagal na natin, hindi tayo, kami inuman. Kami magkakapatid. Yung even bago ako umalis, kami, pati yung Mhm. mga in-laws ko, yung mga asawa nila, kami lang ang nagaganyan. So, biglang magjo-join ng nanay ko, tatay ko. Nanay ko umiinom na rin. Correct, oo. Enjoy Kasi din naman. syempre, yung mga yun, ayaw mahuli sa kwentuhan. So, naging Mm. bonding namin. Yun ang masarap yun. wala man ako na-experience sa ganyan sa mga magulang ko. Hindi na sila okay. Last lumaki kami sa mga tiyahin. Nanay ko nagtatrabaho yan, dalaga pa. Hanggang sa dumating kaming dalawa ng ate ko. Yung tatay ko naman nagtatrabaho din. Wala ko masyadong, Walang memory ng ano talaga. oo, halos sa mga tita lang, sa mga pinsan, yung mga ganun. Kasi ang nag-alaga talaga sa amin is
si Nanay Josie, hindi si Nanay. Nanay, Si Papa naman ganun din. So wala talagang, tapos ganun pa yung sitwasyon namin, yung dalawa na lang kami magkapatid. Yung Nagbubuhusan pa kayo ng tubig na mainit. Oo, nag-aaway pa kami, hindi pa kami katundo. Tapos si Nanay gigising sa umaga, ihahatid kami doon, uuwi kami. Ganun yung routine ng buhay ko hanggang nung lumaki ako. Actually, walang Okay. So, ang ano yan, ang bigat ngayon yan ay, since eto yung mga bagay na wala ka noon, most definitely, eto yung binibigay mo at nare-reciprocate yun ngayon. Kaya she has a lot of love to give. To give, yeah. Generally, sinasabi nga na kung ano yung parang usually binibigay mo na acts na love language, ito yung na-deprive ka before. Kasi ayaw mo Kaya maranasan ito, true enough, Ria is has a lot of love to give. to give. Kasi ayaw nila maranasan yun. Namamahal nila sa buhay. Kaya nga, kumbaga, babaybayin natin na lahat ng 5 ito, dahil hindi naman talaga natin lahat naranasan nung bata tayo, iisa-isahin natin. Teka, So, bago natin simulan yung- yan, ito lang, may isasend ako sa inyo para malaman natin kung ano ba yung love language natin. May test. Oo. Surprise quiz to. Di ba, James? Baka may pipindutin na naman sa phone, ha? ay, verifying daw kung human Oy! ako. Nakaka-offend naman to. Wala naman sa love language to, ha? Okay. Start. So may result na tayo. Ano yung sa akin quality time. Sa inyo, the acts of service pareho, tas isa physical touch. Feeling ko, nag-evolve siya. From the time na ligawan stage, ano ba usually yung hinahanap natin? Yung time na yun. Ay, ligawan. Ano ba? Or ligawan, ano ba yung standard mo? Sana ganito siya. Hindi naman natin pwedeng hanapin sa isang tao yung lahat na yan. Kasi mahirap at yan. Talagang aabot tayo, baka 70 na tayo, wala pa rin, di ba? Ano na yun? Oo. Nung time na ligawan stage, ganyan, ano usually yung parang hinahanap natin na ito yung mas umaangat kapag meron siya? Yung time. Kasi e-effortan ka talaga eh. Mm-hmm. Yun eh. Yung talagang, endless talk. Effort. Siya na bibigyan kanya ng oras kahit na busy siya. Magtsatsagang maghatid sundo. Quality time nga talaga. Ganyan naman talaga, di ba? Pag sa una, daming oras sa'yo, bibitaw ng lahat. Actually, Makuha ka pag lang. nanliligaw, napansin nyo ba? Yes. Alam mo, dapat may lalaki tayo dito para may kumontra eh. Sabi, hindi gano'n. Effort talaga for Maria, pakihila ka si Jimmy. Nung nanliligaw pa, lahat kami, ang sinagot namin, yung sa among 5, ang mas nagagamit is yung, pag nagliligaw is yung time, yung quality time. Kumbaga kasi ine-effortan mo eh. Kumbaga lahat bibitawan mo. Kahit busy ka, gagawa mo ng paraan, kikitain mo yan, masundo mo lang. Diba? So, agree ka ba? Baka lang kasi may iba kayong sagot bilang lalaki. Kasi sa amin kasi mga babae, yun ang tingin namin. Mas nag-e-effort ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming time. Actually, sabi mo rin halos lahat nga ng love language usually, lumilitaw kapag naliligaw ka pa lang eh. 'Di ba? Yung gift giving, nandiyan. Yung word of affirmation, nandiyan lagi. Kasi nga, kailangan mo mambola eh. Kailangan mo manligaw eh, 'di ba? Nauso yung message. Halos, kailangan mo kasi pag gusto mo talaga, halos, bawat ni-message mo siya every minute o sumagot, hinihintay mo talaga yung message na sasagot siya o hindi. Tapos, at gagawin mong mga sweet na message, put sa flowers. So, ano nangyari ngayon? after. Actually, wala na ngayon kasi na
Na-sealed na eh. Na-guaranteed na eh. Hindi na kailangan. Wala na salian eh. Parang, ang dami na kasi yung Ano na parang, eh. Tapos may iba pang Na-home run na eh. kasi may TikTok na, may nalilimutan na yung manligaw ng iba eh. Mga lalaki ngayon, iba na iba na, games na, hindi na ngayon yung girls ang minsan mas priority pa yung mga online eh. Okay. Oo. time Sa mo. Mm-mm. Oo, nababago na yun, hindi na binibigyan So, time, mas mahalaga na minsan ng nawala yung quality time. Oo, kasi wala masyado. Oo. Mga asawa So, eh. nag-evolve Andyan na din through time. Okay. Kaya nga, di ba, may nag-aaway, wala kang time sa akin, puro ka games, puro ka barkada. Dati Samantalang super nung lang. naliligaw no? Oo, Lagi minsan, na andyan. oo, ngayon games na kaaway. Yung mga Oo. nakaaway ng Oo. mga Oo. Pamilya. asawa. Mm-mm. Yan ngayon. Dati talaga halos hindi ka magbibigay ng bulaklak. Naliligaw mo kasi yun na yung parang isa sa Yun na yung mga standard. Oo. oo Kailangan. mag-e-effort ka, mag-iipon ka o kung may cash ka na talagang Toto na. magbibigay din. Eh ngayon, pag may asawa na, magagad sa'yo pag binigyan ka pa ng bulaklak. Sabihin kahit saan ko mo ng pera. Tarahin mo na lang, oo nga. Oo. Cash mo na. Masaya ang asawa pag cash kaysa sa flower. O kaya anything. Hindi, kaya nga, napaka-brilliant ng idea, no? Ang ginawa, kung gusto nang magbigay ng flower, dahil gusto ng cash, ginawa na lang flower bouquet, yung cash. Di ba? Ayun, nag-effort na. Ibang Di ba? Sweet pa rin. Sweet pa May rin. hahanapin ka pa ba? Kasi bulaklak na yan, pero pera ang petals. Pag may nasabi ka pa, ihahampas ko na to. Teka lang, so nag-evolve siya through time. Kasi nga sabi natin before, halos parang lahat ng love languages tinatamaan di ba? Parang sa po lahat yung love languages except physical touch siguro kung naniligo ka pa lang, di ba? Unless touchy talaga yung lalaki, which is very awkward naman sa babae. Kung ikaw naman nililigawan, pero di ba, hindi naman okay. So usually before, yung 4 na love languages, natatouch siya kung nililigawan ka pa lang. Di ba nga, minsan yung word of affirmation, minsan, dati pa nga nung time natin, meron pa nga letter. Hindi ko alam kung... Parang pagkasabi mo ng letter, kinikilig ka pa. Kasi nga, halos nawala, hindi ko alam kung ngayon, yung mga kabataan ngayon, present pa rin. Kasi nga may text na eh. Even email nga siguro, baka hindi sila nag-i-emailan na di ba? So nawala yun. Yun yung siguro feeling ko na-miss nila yung moment na yun. Kasi masarap nakabasa ng letter. Tapos iipunin mo pa rin, no? Tapos babalikan mo. Nakatanggap pa kayo noon. Mabango na paper. Di ba? Oo. Tapos pag binalikan mo, mali pala yung spelling. Spelling at saka grammar. Saka yung postal, kinikita ang postal natin noon, no? Oo nga, no? Oo nga, bumibili tayo noon, di ba? Nung dinidikit sa sobre. Ano ba tawag doon? Stamp. Okay. Nakakamiss. Didikit sa sobre. Kanin? Lalawanan lang yun, di ba? Yung pang seal. Pwede, wala pa kasing masyado kasi bibili ka pa ba ng tape noon? Minsan kahit hindi may tape sa school, di ba? Iipit sa locker. Ayun. Tama, yung sa locker, no? Yung nasisira na yung locker mo, kakalusot, napakayabang. Sabihin, madami naglulusot kung sira-sira na yung locker mo. Or ipapaabot dito, yung mga ganyong style. Pero nakaka-excite yun pag magbubukas ka locker, meron ka mababasa siya. Meron lagi, oo. Kikiligin ka ba sa binibigay? Pero pag sunod, parang hinihintay mo na, di ba? Hinahanap ka. Kikiligin ka mo. Isusunod mo sulat, abangan kita mamaya sa labas. Yun, mahirap. Parang ganit sa'yo, no? Maabangan ka na. Natatandaan niyo yun nung high school, nauso yung parang card, yung parang size ng business card. Yung gano'n, tapos merong quote. Tapos yun ang laging usong hinuhulog sa locker. Ay, oo. Nauso yun. Yeah. Oo, tama. Tapos mabango. Correct. Oo nga, no? Na binibili sa research. Oo, that's part of word of affirmation, di ba? Kasi minsan, you cannot communicate it eh. So, dinadaan mo sa mga quotation, mga ganyan. Tsaka mali ka pa ng grammar, tsaka spelling. Mahirap na. Imbis na sagutin ka, mabasted ka.
Di ba? So, daanin mo na yung pahulog-hulog. Ganon nga, tama Oo naman. nga, no? May ganon. Okay. So Jimmy, so tama. Pagdating mo ng pag tumungtong ka na, okay, naging kayo na. So nawala, naiiba. Kung sabihin na natin yung lahat ng love languages, yung apat na yun chinechekan mo nung habang naliligaw ka pa lang. Pagdating ng kayo na, naiiba. Nawawala yung iba. Ganun ba? Unti na siyang nawawa na Actually, nung nag-girlfriend, mas dumami pa. Wow! Wow, ideal! Ano? Nung nagkasawa, iba syempre pag-asawa, pag girlfriend mo kasi mas masarap kasi, mas yung girlfriend. Iba sa kanya Iba pa siguro. kasi asawa eh. Pero pag napasagot mo na yan, mas pa. Mas dumadami pa Oo, yung eh. love languages Sige nga, niya. paano? Magastos pa nga. Sa kanya Ay, siguro. saglit lang ha. Saglit lang, paalala lang. Etong episode na to, hindi para mag-away kayong dalawa ni Jan, ha? Para Oo, kasi sa pagkakapwesto mo eh. Naghahanap ka ng butas na naman eh. Ha? Para paano? Sabi nito. Gusto ko lang intindihin. Ito naman yung sa asawa kasi, isa pag nagkaanak ka naman, o kaya nagsaan. Kawawa naman yung isa, hindi nagsasalita. Pag nag-edit naman ako, naiintindihan naman niya. Naririnig din. Kailan yun? Pag Design. Ano pa ba yung tanong? Bakit mo sinasabi daw na, bakit Pag mo sinasabi mag-una, mas marami yung love languages na nai-express. Pag magjuwa na. na nanliligaw ka? Sabi mo nga, Mas madami kasi kumbaga napasagot mo lalo kang ginaganahan lalo sa mga love language mo, 'di ba? Kasi yung pag nanliligaw kasi hindi mo alam kung iaano niya eh. sasagutin ka. Oo nga. Oo, Na-absorb wala ka ka pang habang karapatan. buhay. Oo. Yung pag talagang alam mo, lalo kang ginaganahan ngayon kasi alam mo na mas na-appreciate niya eh. Di lalo Okay. ko Oo na, oo. Kumbaga, nakuha mo na yung matamis na oo. mas masaya ka ngayon, kumbaga open ka lahat kasi alam mo laging excited ka lagi. Kasi paano mo pa siya ulit papasayahin, paano ulit ng kaya nga yung mansarin nyo, lagi ka naghahanda, yung mga ganon. Kasi kung kayo na ha, kung nanliligaw ka pala, wala kang masyadong paghahandaan eh. Kasi tinetest mo pa kung maano mo eh. Oo. Papasayahin mo eh. Or Tapos, meron bang paano kung may kasabay ka pa? Or meron bang parang feeling na parang baka naman hindi ako sagutin, sayang naman yung effort ko. May ganun ba? Oo. Mostly ganon. Naniniguro din yung iba, syempre. Kaya mag-i-invest kung hindi ka sigurado. Or Bibigyan ng mga gift or out of your league, di ba? Parang medyo mas mahirap Baka yun. masayang effort mo na. Or takot ka pa medyo inaano-ano mo lang, hindi ganoon. Testing the water ka. Kinakapa-kapa pa. Okay. Yan na, maraming nililigaw, kundi lang ikaw din ang nililigaw, di ba? Bagay. Mas yun, dapat mas competitive ka. Kasi ang dami mong kalaban. Minsan naman, pag Bagay, depende oo. minsan ikaw, pag maraming kalaban kasi, parang hindi, kung back out ka naiinip na. ka, oo eh. Maraming kalaban. Depende kasi sa nanliligaw, depende sa, Diligawan. Kung gusto mo talaga yung babae, makikipagpatayan ka. minsan naman, pag gusto mo talaga babae, pag ang dami mo, tapos wala namang paramdam din yung babae, parang, Alam mo depende na no? Alam niyo ba, may gusto na rin sa inyo yung babae? Depende. Mas gusto namin yung, siyempre, May sa challenge. akin, mas gusto ko may gusto na sa akin yung babae, mararamdaman mo, di ba? Pero pag hindi, parang, sa akin Hindi gano'n. ba, tol, di ba parang mas challenging kapag ikaw yung may gusto sa babae, tapos eventually nagustuhan ka na lang din. Di ba mas parang nakakaano yung fulfillment nun? Oh, maganda. Kaso, ewan ko lang kung pang-spiritual yun. Maganda kaso. Iniisip ka gano'n na nakahalong shot yun, di ba? Parang ikaw lang may gusto, biglang nagustuhan ka, di ba? Minsan movie. Oo, di ba? In reality, parang minsan bihirang mangyari eh. Or nangyayari nga, pero hindi ganun karami. Tingin ko Okay. sa akin, sa opinion ko, gano'n. Di ba? Anyway. Nararamdaman na ng lalaki na parang mas nauna minsan nagpaparamdam na yung okay gusto ka agad ng babae. Kaya mag-aano ka lang, kaya ka manliligaw minsan. Ikaw ba, anong preferred mo? Yung gusto mo lang siya, na nagkagusto na lang siya?
O gusto mo siya tapos gusto ka rin niya? O siyempre yung gusto ko rin niya at gusto mo rin siya. Mm. Less Okay. effort. Sigurista. Oo. Turista yung tawag, no? Mm. Sure bet. Okay. Crush mo lang. Di ba? Mm-mm. Pero parang hindi mo siya liligawan kasi crush mo nga kasi maganda, gano'n. Pero hindi mo na siya liligawan. Kasi nga, Gusto mo alam rin naman. mo, iba yung ano niya, baka mas mataas yung standard niya, hindi mo kaya. Oo Mm. nga, no? Kailangan mo rin kumapa din kung anong lagay mo, no? Dapat Oo, lumugar ka rin, no? gano'n. Tama. Isa-isahin natin bago tayo mag-proceed dun sa tipong debatable questions na paano kung hindi pareho yung love language ng couple, paano kung parang mga ganon. So bago natin i-touch on, isa-isahin natin yung love languages. So unahin natin words of affirmation. So ito yung para ba natin kino-communicate yun, di ba? Usually parang ini-encourage natin or tipong nagsasabi tayo ng mga words. Usually, yun nga, kanina na-touch natin. Usually, sinasabi natin yung before through letters, or minsan kahit yung mga simpleng text lang sa ngayon, mga ganon. So, minsan or kahit yung note lang, di ba? Kung sa office man kayo, ganyan, yung mga simpleng note lang, or may bibigay ka, maglalagay kayo ng note, word of affirmation na siya. So, usually ba, kayo ba, do you usually give that love language? Or baka meron kang experience na kayo naman yung naka-receive ng ganun, na tipong medyo significant sa inyo? Sa akin kasi, malambing talaga kasi ako eh. Kumbaga parang nare-receive ko na lang din ngayon. Normal na lang na magsabihan ng, love you! Normal. Oo, normal yun. Oo, normal na lang. Tapos parang all of a sudden, parang bawa nasa work, bigla na lang magtatawag na parang, namimiss kita, o lutuot ng ganoon. Yeah, yung mga ganoon. Kumbaga, overly present pa rin yung mga ganyan sa amin. So, yeah, very active. Sa amin naman, hindi rin ako ganun ka-expressive Vocal. o vocal pagdating sa mga pag-I love you, ganun. Although yung pag-appreciate sa mga ginagawa, ganyan, or Tulad ng sa pagbukas ng cabinet? kasama na yun. Hindi kasi ewan ko ba, hindi lang siguro ako lumaking ganun kahit nga sa family nga kasi, 'di ba, hindi naman kami wala yung I love you, wala yung parang sobrang ina-appreciate yung kahit na nakikita mo naman yung ginagawa niya, ina-appreciate mo siya. Yung ganun, sobrang hindi masyado kong na-experience kasi yun ever since bata ako. Nitong tumanda, siguro yung pagte-text-text, yan. Doon nag-umpisa lang yung mas nagiging vocal ka sa pagsasabi na thank you, I love you, yung na-appreciate kita, ganyan, mahal na mahal kita, mag-ingat Thank ka. you. Sinara mo yung cabinet. Thank you. Nilagay mo sa damitan na marumihan yung damit Oy, mo. isama mo yung cabinet. Oy, Ah. diba? Yun lang. Ngayon, nito na lang. At saka more on, malinig pa nga, more on mga messages, text, ganyan. Tingnan natin bigyan natin ng moment. Tingin sa taas. Naalala mo. Ay, nag-isip kasi ako. Dinidig niya na parang... Pero makita sagot sa taas eh. At may naisip ako. Yan, si Mama Grace. Ayun. So, kailangan may bahala ako. Kailangan may entry ako. Hindi. Kasi syempre si X. Kami noon ni X kasi magkasama kami sa work. Syempre, magaling siya. Patalino siya. Parang, syempre kapag may mga, siya, napopromote or, bawa na-invite siya maging speaker or minsan dun sa mga training na ganyan. Syempre, lagi ko sasabi na proud ako sa kanya. Galing-galing naman. Ganun. So parang, yun yung words of affirmation na inaanok sa kanya. Na every time na meron siyang recognition, syempre, proud ka, di ba? For him. So, sasabihin ko naman yun talaga sa kanya. Parang galing-galing naman ng di ko. Ganoon. So, Well, naalala yung D. syempre, tawagan ni D. So, parang, ayun, tsaka,
Kasi matalino talaga siya eh. Yun lang. Matalino din. Oo, napaikot nga kayo lahat eh. Natutunan ko na lang yung ganun. Pero hindi siya normal sa akin before. Even yung parang nililigawan ka pa lang, kahit pa paano, gusto mo rin naman yung tao, tinutulungan ko na rin. Yung parang kahit konti yung sagot mo, merong pa-care ng konti. That's part of word of affirmation, yung ganun. Sa ngayon naman, ganun pa rin ako eh. Um, ma, kung ano yung feeling ko, kailangan ko sabihin kay Jan, sasabihin ko kaagad. Kumaga hindi ko dinadaan ako. Parang hindi ako na baka awkward na to. Kasi normal naman sa akin, dapat okay na. Kasi asawa ko naman siya, alam niya na yon. Hindi ko iniisip na ganun. Sa akin, lagi akong vocal. Kahit saan. Kahit Yes, galit ako, I do syempre. agree. Oo. Yun, lagi akong vocal. I tell him kung ano yung nararamdaman ko, yung ganyan. Lagi pa rin naman. Ayun, yun yung sa akin. Before, hindi talaga yung tipong, hindi ko kasi alam kung paano. Natutunan ko na lang siya. Yung jowa ko, hindi siya pala ganyan. Yung pala pure. Yung pala expressive. Ikaw Laging yon. Oo, oo. ako. Aba, Mm-mm. si tinagal-tagal naman din. Nasanay na. So, parang na-rub off na yun sa kanya. So, ginagawa na rin niya. Parang Mm-mm. ang casual na lang sa kanya na parang, namimiss kita. Patay na patay pa rin talaga yung ganun. Yes, correct. Sorry, Ria. Mama Ria, wala akong mic. Hindi siya makaka-react. Ang ingay Tawa-tawa. kasi. Hindi, parang hindi ko rin talaga maintindihan. Siguro rin dahil parang, sumasalo-salo lahat ng naranasan mo. Ikaw ba parang naibibigay mo yung Mm. pinakapurong mo eh. Pagkatao mo, yung pure love mo, yung parang, kasi nga hindi mo binibigyan ng reason para magduda, yung act of service, tapos ayan, talagang, alam mo yung wala, ni katiting na duda. So walang problema, everything else will flow smoothly. So parang ang pagsasabi ng mahal kita, namimiss kita, kita tayo mamaya, tayo, ganyan-ganyan, kain tayo. Napakadali. Ano na lang siya. It comes naturally na lang. So, Is it yun. important? Very, Kasi pala, very. yun pala. Oo. Kasi di ba sinasabi, yun ang lagong sinasabi. Sabi ko kasi, di ba, ang inaano nila, naman, parang action speaks louder than words. Ha? Pero hindi minsan masarap pa rin naririnig mo. Binigay ko, Chadi. Importante pa rin naririnig mo. Kasi parang, Oo. feeling ko yung absence ng words, Kinain ko iba. kasi parang hindi na ma-justify yung actions pag walang words. So parang baliktad naman siya, 'di ba? Before yun nga, yung parang action speaks louder than words, pero pag nga wala yung words, pag absent yung words, parang it doesn't hindi naman it won't matter anymore, pero it's something na parang minsan kailangan mo pa rin marinig, especially if you're in a relationship. Ang sarap kasi nung may naririnig ka din, hindi lang dahil may ginagawa siya sa'yo or nakikita mo lang yung ginagawa niya sa'yo. Iba pa rin yung parang naririnig ka dalawang tenga mo na Sinasabi niya. gano'n, di ba? Sarap sa pakiramdam. Ano mo din, kasi ano din yun assurance mo pa rin yun Mm-mm. Yung parang inisip mo, teka, namimiss pa ba ako nito? Parang hindi ko na naririnig sinasabi niya. Or, love pa ba ako nito? Nagagandahan pa ba siya sa akin? Yung mga ganon. Kasi nga, ang tagal mo nang hindi narinig. Alam mo, minsan, teka, naging issue namin na parang kasi parang lagi, ako yung nagsasabi ng I love you, di ba nga nung una, parang mahal kita, ganyan, ganyan. Tapos hindi ko siya naririnig na I love you. Parang tapos dumating sa point na, ang tanong ko na, bakit mo ako mahal? Mm. Ganon, oo. Lagi yan walang sagot. Mm-hmm. Ngayon, lagi yung sagot is, kasi wala naman talaga akong maisip na rason. Kumbaga parang hindi kasi kayang maipaliwanag yung nararamdaman. So, ano ko yun, ni-patronize ko yun kasi, oo nga naman. Maaring ako vocal, maaring ako specifically, alam ko kung bakit ko siya mahal. Pero siya, parang kasi dumating, ako kasi unang nagkagusto. So, definitely, ako, mahal ko talaga. Kumbaga siya is nagustuhan na lang. So, parang kung hindi niya masagot, hindi niya kasi ma-explain at hindi rin siya magaling sa words. And I don't have any problem with that sa ngayon. Kasi nga, napatunayan naman na hindi lang magaling sa words, pero hindi naman kami nagagaguhan.
So, Mhm. anong issue doon? So, every time na lang na, halimbawa, kasi kumbaga, ang daming kumbaga parang, hindi ko masabi, pero nakikita mo naman, yung ganon. So, okay ako doon. Okay na ako doon. Sa Kumbaga nakikita ko, hindi na-compromise lang yung masabi. Mm. Oo. mm. Oo. No Basta need, lagi yung pag natanong, Pero bakit balik mo ako ako sa mahal? question ko, is it important? Hmm. So possible na okay, Oo eh. na-compromise man siya, but is it important? At sa certain stage, importante siya. Kasi parang kailangan mong ma-secure na okay pa ba tayo? So Ganun tama, pa rin ba assurance mo tayo? talaga. Assurance mo rin. Oo. Mm. Kasi bilang ang basis namin is yung walang magsisinungaling, walang magchi-cheat. I have to know. Correct. Kumbaga parang kung hindi mo na kayang sagutin at kasi sa amin kasi madaling ma-detect kung sino nagsisinungaling pag nahihirapan ng sumagot, alam na. It Akala ko means pag yes. nagtitwitch yung Oo. kilay. Parang yung nagmamagnetis lang, di ba? Nagtanong na siya. Ah, Hindi niya nga alam ang sagot eh. Oo. Parang kailangan mo rin naman na malaman na manggaling mismo sa bibig niya kung ano talaga yung nasa sa loob niya, di ba? Oo. Paminsan-minsan kailangan mo ring mag-check ng mga attendance. Correct. Actually, oo, checklist ka. Update tayo. Yung gano'n, di ba? Baka Mm, nakasanayan mo lang pero napipilitan ka na lang parang something hard habit to break na lang kumbaga routine na lang mm, mm, pero mm, hindi mo mm. na pala na-feel. Pero Correct. kumbaga checklist tayo if this is your act of service tapos quality time or maaring minsan hindi tayo magkita pero hindi ibig sabihin hindi tayo. Pero pag tinanong kita kung ganun pa rin at nasagot mo ng walang pag-aalinlangan, then we're good. Mhm. So, kailangan siya. Kasi, sa totoo naman, pag minsan naririnig mo pa rin sa I love you, hello, hindi lahat ng tao nabigyan ng pagkakataon na magmahal. Gustuhin man nilang magmahal, pero wala silang jowa. Mm. Diba? Hindi sila nagkaroon ng partner na, alam mo yun, kaswak na ugali nila, na hanggang ngayon, loyal pa rin sa kanila. Ang hirap na kaya humarap ng loyal ngayon. Ang partner mo ay ang love language niya is word of affirmation. How to avoid conflict kung yun naman ang love language niya, 'di ba? Ang example natin is iwasan mo yung tipong ini-ignore mo siya kung merong something na magandang nangyayari sa kanya hindi mo man lang kino-congratulate or oh you did well, yung mga ganyan. So yun ang Correct. 'di ba Appreciate. minsan nakakalimutan natin. Kaya nagkakaroon minsan ng Mm. conflict or minsan uy, sobrang nag-effort ako hindi mas napansin pa ako nung alam mo yun, yung mga ganun. Diyan nagkakaroon ng acts of service. Meron ako mga natanong ng mga lalaki, mukhang common sa kanila ang acts of service, love language nila. Kasi nga parang madali lang sa kanila dahil gagawin lang nila. Yung ganon. Mga lalaki kasi din, di ba, minsan di vocal. Di ba? Hindi sila parang... Common, they're not. Mm-mm. Oo, kaya sa kilos sila. Mm-mm. Acts of service. Well, ano ba yung mga acts of Sa service? atin, Kasi sa ating mga babae, definitely, by default, tayong mga yung pagluluto talaga. Yung Mm-mm. pag-aasikaso. So, pag-aalaga. asikaso. Oo, Common oo, pag-asikaso. yun talaga, pag-asikaso. Ang may part naman, dahil di ba kayo magkasama sa isang bahay, luto talaga. Pag nandito yun, luto talaga. Yung mga hindi pa niya natitikman, iluluto ko. Kahit nga, kaya alam niya yung mga lutong kabitenyo lang. Mhm. Kumbaga parang natutuwa ako pag alam kong nasasarapan siya tapos bago sa panlasa niya. Tapos hindi pa siya meticulous, meticulous pa siya doon sa sa lasa. Hindi niya nagluluto pero maselan sa panlasa. So Mm-mm. parang na-appreciate ko kapag nagugustuhan niya 'yon. And parang mas lalo akong nagaganahan na magluto kapag alam ko yung kakain alam mo yun, Na-appreciate. ma-appreciate talaga yun. Oo. Yes. So, Yes. okay na rin ako yun na luto lang ako ng luto. Alam mo yung pagluluto, parang feeling ko minsan papasok din ng word of affirmation dyan. Pag nagluto ka na inubos niya At naman. nasarapan. Mm-mm. Oo. Nasarapan, pero walang sinabi. Pero Tapos, wala walang sinabi na, uy, masarap ngayon to. Minsan, alam mo, hinahanap ko yun yung masarap pala. Ang dami pala, kasi nakailang kuha naubos niya, Hindi humili pa ng nasarapan. kanin. Oo, pero walang sinasabi. Kasi nga, hindi vocal. Pero Mm-mm. minsan, alam mo, minsan nahanapin mo yun, nasarapan ka ba? Or kung hindi ka man Sarap ba? nasarapan, kulang yung ganito, yung ganon. Oo. Minsan ma-appreciate mo yung ganon But the usual nga tama sa atin, acts of services, at talagang meron tayo niyan. Yun Kayo, ang kayo, Minsan common. nga Grace, Ria, sila, yun naman lumabas sa kanilang dalawa.
Dahil common naman. Ito kahapon nga kasi naka-day off to. Eh, nag-crave ako ng buko pie. Eh, di ba bago pa makakain ng buko pie, kailangan pa umuwi ng Pilipinas. So, first time kong gumawa ng buko pie. Tapos, nagustuhan naman niya. Anything talaga na, alam mo yung masasarapan yung, yung jowa mo. Parang, talaga, it's a service. It's a pleasure. Mhm. So, mas ako doon sa acts of service talaga. Sa affirmation naman kasi, is parang, oo, pantay din. Sige, act of service din. Acts of So, yun, service kasi luto may talaga. effort eh. Oo. May effort. Oo. Pinakamalaking effort kasi ang acts of service eh. Oo. To be honest. Kasi parang yan eh, possible na mag-research ka pa. Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung matutuwa siya? Yung ganun. Mm-mm. So, malaking Tapos kung ang effort. hobby niyo, kumain lang naman, di ba? Ang hobby niyo, hindi kayo mahilig lumabas. Basta Mhm. bahay lang kayo, tas luto. Yun na yun. Okay na kayo. Mhm. Mhm. Mag-aaral ka magluto para sa kanya. Kung ano Ay, yung paborito niya, di ba? Ang correct. master. Oo. Correct. Di E-effortan ba? mo yun. Oo. Hindi nyo na kami tatanungin ni Ria yung acts of service dahil normal na sa amin yan. Ay, oo, by default sa inyo. By default kasi Natural talaga na, naman. natural na Pag, nangyayari sa pagputok ng araw pa lang. Yes. Yes. And ang challenging sa inyo, kasi may mga anak kayo. So, may extend sa bata ang act of Dalawa. Mm-mm. service tungkol sa Na-appreciate ko na asawa. lang At actually hindi kapag dapat na yung neglect si asawa. na-appreciate ko na lang pag yung tinutulungan talaga ako. Hindi ko naman maano yun. Yung tipong yung siya naman ang mag-aalaga kay Isabela pagdating ng gabi. Yung kasi buong maghapon, yung daldal ni Isabela buong maghapon, pagod ka. Kakasagot sa Pagod madaming ka tanong. talaga. So, na-appreciate ko yun, yung ganon. Tapos, minsan kapag pagod ka, hindi naman maaalis na talaga, mapipikon ka, Ria. Kahit yung cabinet lang na hindi masarap. Pero alam mo, kahit yung anong inis mo o pikon mo, gagawin at gagawin mo pa rin Gagawin mo pa eh. rin. Alam mo yung yung ka na eh. Kumbaga, ganun ka na sa kanila, ganun ka sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Hindi na mababago yun. Willing naman tayo to do that. Kasi nga dahil bilang may bahay naman na tayo, di ba? Masaya tayong gawin yun. Gusto natin na ginagawa yun for them. Pero minsan, masarap din naman na kahit paano, tinutulungan din naman tayo. Kasi nakakagaan. Kasi isipin mo 24/7 mo gagawin yan. Di ba? Malaking Nakakapagod naman bagay. talaga. At this age and time, nakakasakit ng bewang. And bonus, kung nagkukusa. Yes. So, ako pagigising ko kasi sa umaga, ayusin ko yung gamit ni Jaden, magre-ready na ng agahan. Pagdating ng 5:30 at ready na lahat, kumbaga naayos ko na, gigisingin ko na lang yung dalawa. Yes. Tapos, hahainan mo na ng pagkain. So, minsan nakakatuwa rin na, Mayor Alice Go talaga. Tapos, Ano, hindi ko na po alam. kumain na. Di pa kasi kumain. Ang gagawin ko ulit, magpapaligo kay Jaden, a-assist ko siya, ganyan, kasi para mabilis sa school. Siyempre, school mabilis. Nakakatuwa na si Jimmy, ang ginagawa niya, pag alam niyang medyo aligaga ako, yung pinagkainan, ilalagay lang sa lababo, di ba? Kinukusa niya ng ligpitin. Automatic na yon. Hindi ko na siya kailangang, Sabihan. pakitulungan mo nga ako dito. Siya, nagkukusa na siya. So, ang sarap din sa pakiramdam na yung mga ganong bagay, Laksan mo, Nay. Laksan mo. Paano dinig? na kahit simpleng gano'n. Actually, hindi na rin simple yun. Gawain bahay na rin yun eh. Pero sabihin, yung ganong automatic na nagkusa siya, ang sarap sa pakiramdam. Automatic na lang magugulat ka, ay, nagawa na niya. Parang, ay, salamat. Kasi alam ko, may gagawin pa akong iba. Parang gano'n. So, ang laking Pero, ang inisip ko nga parang, siguro baka matututo. Kailangan mong turuan eh. Kasi parang sa simula talaga, ngayon, nandun siya sa stage na kailangan sabihin mo pa na, uy, kailangan naman, medyo gagawin mo naman na to, gagantuin mo na to. Kasi nandun pa siya sa parang, yung transition ng single ka tapos nag-asawa ka.
Siguro ano rin dahil medyo bata nga siya, di Yung parang ba? wala pa siya dun sa padre de pamilya, yung ganon. So, feeling ko, kailangan mag-transition sa ganon. Kasi, ano yung, syempre nakita ko sa tatay ko, Di ba, nakita ko instant sa lang. kapatid ko, pagising pa lang, naghahanap na ako anong gagawin. Yung ganon. Nandun ako sa pagitan ng nagrereklamo ako, pero gusto kong intindihin. Kasi nga, yung complaint ko, bakit ang tatay ko, pagising pa lang sa umaga, naghahanap na ako anong gagawin sa paligid namin. Yung kapatid ko, Minsan di mo ganun kasi din. mapagkumpara, no? Minsan Gusto ko yun pa yung ikumpara. Pero syempre, ayoko. Kasi nga sabi ko, okay, siguro baka hindi siya ganun lumaki sa bahay nila. So, kailangan mong ituro. Kaya minsan, para tuloy akong nanay ng dalawa na kailangan kong ituro na, uy, hindi na Bilang. dapat naman sabihin tong ganito. Dapat pag ganito, titingnan mo naman na, yung ganun. More than the usual, kailangan mo pa siyang i-push. Kasi nga, hindi, that's beyond his usual. Hindi ko alam kung common ba yun sa lalaki na kailangan mo pang ituro din. So ano rin naman yung point mo? Yung kapatid ko, syempre nag-asawa na rin siya. Syempre Hmm. naririnig ko yung mag-asawa, lagi yan nagtatalo. Hmm. Day off yan si Marvin. One day lang ang day off nila. Hmm. Pag hapon yan, natutulog, tapos gigising yan hapon na. Ang Hmm. asawa, nag-expect, hindi mo man lang nilabhan to? Hindi mo man lang inayos to? Hindi Hmm. mo man lang niligpit to? Okay. Parang ang katwiran nung si Marvin, pagod ako isang araw nga lang day off ko. Ako rin naman pero bakit may nagagawa ako? Exactly. Sa Yun yung point normal. ko. Tapos Kailangan minsan, lang dahil lulukohin ka, ang dami mo sinasabi para lang may gawin. Kasi nga hindi ginagawa. So, kailangan magsalita. Diba? Yun yun. Kaya naman nagsasalta ang babae kasi nga hindi ginagawa. sa akin naman, nakakatuwa lang kay ano nga, may kusa, pero may time na, totoo, meron naman, siguro dahil matured na rin naman siya, kumbaga, malaki Bakit lang? Mature na. malaking bagay din yung magkasing age kami, parang gano'n, na kahit paano, naiintindihan niya rin yung mga ginagawa ko, na pwede niya rin gawin, parang gano'n. Pero minsan, pag talagang hindi niya nagagawa, tapos nakaupo lang siya dyan, o nakatunganga siya, parang sa akin naman, okay na nga ako nang gagawa kasi ako naman talaga gumagawa nito eh. Parang Pero ganun yung, napansin nyo, ang mga lalaki talaga, lagi yan may pahinga time. Kada isang Oh, gagawin yan, may yes. upo yan. Yes. Oo. oo, totoo. Makaya siya isa. Lalabasan yata. Saka hindi sila multitasking. Parang Yun, isang totoo yun. Kahit walang, ang dapat kahit hindi sa edad, mga pabata, matanda, ganun talaga. Oo. Oo. So, alam mo na, ganun yung mga lalaki talaga. Alam May ko isang naman. gagawin, uupo yan. Aware na aware ako. Magsa-cellphone yan. Oo. Yung tipong maluha-luha ka na. O, sige na, gagawin ko na. Tapos lang. Cellphone na naman yan. Mamaya na nag slay! Double slay! You slay an enemy! Diba? Wala yun sila. Kasi nga, bata pa rin talaga sila. Kasi nga, number 8 na daw siya sa New Zealand. Anong gagawin ko? Kaya nga, kumbaga, hindi, totoo naman, di ba? Una tayong nagmamature talaga kumpara sa mga lalaki. So, on that note, pagpasensya mo na. Number 8 na pala eh. Hirap kaya nun. May sagot sa akin si Janjan. Ang lalaki daw hindi nagmamature. Tumatanda lang. Anyway. We don't mature. We don't mature. We just age. Kahit matanda. Kaya nga oo, kaya mga napangasawa niya, naintindihin nyo na lang. Basta kayo hindi nag-cheat, hindi kayo niloloko, okay na yan. Balik tayo lagi doon. Kahit yung oldies na, yung senior na, ganun din. Nakikita ko sa tatay ko, ganun din sila yung minsan. Mas marami yung time na pahinga nila. Kaya, ang babae tatay talaga. ko nga, ano ba? Ang tatay ko ba kala mo kahit ngayon 69 na yun, 65, whatever. Ano pa rin yan medyo nakikitaan ko pa rin na may pagkaano pa rin ng tatay ko. Yung sa tamad at sa tamad, kumpara sa nanay ko. Nako, sabi naman sa iyo, gusto niya lagi higa. Konting kilos, higa. Kasi mag-Mobile Legend pa siya. Ayun na lang. Iba talaga. Talagang likas. Kanina, nag-church lang kami kanina. Pag uwi,
10-minute drive lang ang church. At wala namang hassle ang driving dito. Alam niyo naman yan. Dire-diretso, chill drive. Pagdating, maligo ka na kaya? Mamaya na, pahinga muna. Pagod. Sabi ko, Yan pinagod doon sa talaga. nag-drive ng 10 minutes. Sana ako na lang nag-drive para hindi siya pagod. Masyado nilang i-utilize yung salitang the sweetness of doing nothing. Di ba? Dolce far niente. Next, receiving gifts. In fairness, active pa rin, receiving gifts. Wala ako niyan eh. Hindi kami Hindi rin. ganun. Ako yung maganon. Ginagawa ko ng reason. For example, ay gusto kong bilhin yung sa ganyan, yung ganyan. Iisipin ko, ano ba nangyari sa kanya? Natapos niya pala yung training niya sa ganyan. Bilang ko siya ng bagong shirt or kung ano man. Tapos sasabihin ko, since natapos mo yung ganyan, ganyan, binibigyan ko ng reason kung bakit ako nagbigay. Maano ako, generous ba tawag doon? Or talagang maalala ka lang. Yung parang iniisip mo kung ano yung kailangan niya. Ganun lang. Sweet lang. Siguro, ganun, normal din. Sa amin naman di masyado. Siya kasi kung halimbawa may gusto niya, bibili niya. Pero pag, for example, parang paparinigan lang kami, pero yung normal lang na biruan lang ba? Ganyan, bili mo ko niyan, ganun. Pero hindi naman talagang namin minimin na bibilin. Parang ganun lang kami magbiruan. Pero pag may time na meron siya talagang unexpected na ginagawa na magugulat ka na binilang ka ng ganito, yung ganon, na hindi Mas mo masaya, naman di ba? Pero napakadalang sobrang dalang talaga na yung nagbibigayan kami ng gifts. Hindi talaga. Lalo na sa panahon ngayon. Pero Kasi importante. nung nagkaanak na kami, iba na yung ano talaga eh, di ba? Hindi na namin iniisip yung sa amin dalawa eh, kundi yung puro sa bata. Sa akin naman, si X, mag-gift nga. Mag-gift din talaga siya. Dahil Every capable din occasion. naman siya. Oo, may ano naman siya. At saka, syempre, LDR, di ba? So, So doon siya Pinocompensate dinadaan. niya sa gift. Oo. Mag-gifts talaga siya na, yun nga, kapag any occasion, Christmas, Valentine's, may pa-flowers talaga. And then, kapag umuwi siya talaga ng Pinas, meron siyang binibigay. Tapos, di ba dati nagbabadminton ako. Yun. Kada ano niya, meron siyang raketa o kaya uniform na pang badminton. Basta every balik niya or visit niya sa Philippines, meron siyang gift. So, isa naman sa na-appreciate ko. Sa kanya. Kaya, Madami siyang ang nabigay. tanong, court na sana. nasaan na yung mga pag-badminton na yun? Naitapon na ba yun? Nasunog na ba yun? O nasaan na? Grabe naman. Hindi na ako nagbabadminton eh. Pero dada ko pa yun dito sa Singapore, nagagamit ko pa siya. Natambak na. Natambak na. Pero ngayon wala na. Hindi na kasi ako naglalaro eh. Kaya hindi ko na sinusuot. Kasi nga, Hindi di na ba, 40 makatakbo, ka na, Grace. tumigil ka na. Oo, 40 na. Nang stop nang maglaro. Na-realize ko 40 na ako. Hindi na ako ginagawa yung mga bagay na yun. Masarap pa rin naman maka-receive ng gifts, di ba? Ano pa rin siya eh. Kumbaga, parang lalo na kapag yung gift na binigay sa'yo, tipong pinag-isipan, mas nakakatuwa yun kasi yung tipong binigyan ka ng mahal na regalo versus dun sa hindi naman kamahalan, pero pinag-isipan. Alam niya, magagamit mo, na gusto mo. Yes, so... Ang gift sa akin, puro mga personal care. Wala na mga cream sa mukha. Serum. Hindi ka na-open? Anong serum, ha? Hindi, alam niya kasi mahilig ako sa mga serum-serum. Kumbaga parang alam niya talaga kasi na noon pa man talagang maano na ako sa mga gamit sa mukha, mga cream, night cream, day cream, eye cream, lahat ng cream. Follow-up question ko dyan sa sa gifting, boyfriend, girlfriend, nag-break. Yung mga gifts ba natin, usually, ano yun? Pabalik. Treasured, balik, sunog, ano? What do you mean, ano? Sino yun? Wala. Kung ibinigay, nandyan lang, nakatago. Hindi, ano? Tingnan muna. Kasi saglit, ang mga binibigay natin, yung mga ano lang. Kasi yung mga nababalitaan kasi natin, binigyan ng lupa, binigyan ng kotse,
Binigyan ng, Oy, di ba, binigyan ng motor. sobrang ano Pamamain ko yun. Negosyo. Kasi something of huge value. Binigay ko Oo. yun para pakinabangan mo at gamitin sa akin pagsundo. Hindi pang sundo sa ibang babae mo. Ayun. Motor. Sa atin kasing version. O, bigay ka ng t-shirt, bigay ka ng damit, bigay ka pabango, kwintas, carry na yan. Babay na. Ayaw mo na maalala, ex na nga eh. Eh, iba yun. O, wala na yan. Ayoko na nung pa-emote na babalik ko lahat to, ilalagay ko sa box. Parang ano lang yung Hindi natin binigay, oo. kaartehan na ano lang yun. Di ba? Sige na. Pero in Gusto mo fairness, itapon sabi mo. ko kay nun, parang low maintenance ako. Kasi hindi naman ako maluho ba? Hindi ako maano sa mga jewelry o sa mga makeup, ganyan. So, parang sabi ko, Dapat pala humingi ka, no, mama? Nakabawi-bawi ka man lang. At least di ba, okay lang? Carry na. oo. Parang, Okay. hindi na mag-break Hindi na tayo. Sure, kailan? Parang feeling ko it changes through time. Kasi before, yung mga siguro bata-bata natin, na-appreciate natin yan eh. Yung tipong binigyan tayo ng regalo, binigyan tayo ng ganyan, mga gano'n. Na-appreciate pa natin yan. Pero ngayon parang inisip natin, kung ano lang yung pinakamahalaga, yun na lang yung gusto natin. Kung ang love language naman yung partner natin o kung sino man, gifting, ano naman yung things that we need to avoid para at least, alam mo yun, para hindi naman matamaan yung love language ng partner natin on gifting. Okay. First of all, teka. Kung halimbawa ganun yung love language ng jowa mo, huwag din namang mag-expect yung jowa na yun na magaganong ka, na kasing dalas nung kanya. Kasi may estado tayo. Baka ikaw, may capacity ka na bumili pang regalo sa akin. Paano kung hindi ko kayang tapatan? Pero hindi man ibig sabihin hindi kita mahal. Hindi lang ako mag-gift kasi nga, practical ako. Yeah. Hindi mo naman ako kailangan bigyan. Pero kung yan yung act of service mo, okay lang sa akin, tatanggapin ko. Pero wag mo akong hihingian at hahanapan na gawin ko rin yan. Pag binigyan mo ako sapatos, kailangan regaluhan din kita sapatos. Di ba, nagiging ganyan ang issue? Yung binigyan ko sa mansari na, binigyan ko ta ng, lalo pag halimbawa sa mansari o kaya lalo anniversary, na nag-effort ka, nag-ipon ka, bumili ka ng sapatos na mamahalin, Jordan, tapos ang ipinigay lang sa iyo, t-shirt o kaya flower lang. Siyempre, sobrang magkalayo ng timbang. Diyan papasok talaga, magkakagulo kayo. Pero kung halimbawa, nag-usap kayo na parang, kayo mag-ito, pero hindi ako maregalo, ha? Huwag ka mag-expect. So, dapat malinaw yun. Kasi syempre, kung magkaiba kayo ng estado sa buhay, kung halimbawa may kaya yung isa, tapos ikaw na may breadwinner pa, anong gagawin mo? Unahin mo pa ba yung pang-regalo mo sa jowa? Yun. Feeling ko magkakaproblema yung ganyan kapag yung ganyan expectation, yung pantayan ba? Kung tipong, ang pantayan gusto ko mo talaga ganito. Or tipong, di ba may mga ano talaga, may mga girlfriend talaga or partner na maluho. Yung tipong pabili. May mga ganun talaga eh. Gusto ko to. May mga ganun talaga. Doon magkaka-problem. Kasi nga parang, paano kung hindi na tayo okay ngayon? Paano kung financially hindi na tayo stable or ganyan? Masustain ba natin ngayon? Kasi ngayon, baka pwede. Kasi ngayon, girlfriend, boyfriend pa lang tayo. Tayo pa lang. Paano pag nagkapamilya tayo? Diba? Mahirap naman i-sustain yung ganon. Pero, kung ganyan naman feeling ko naman kung ganon naman ang love language ng partner mo, doesn't necessarily na as expensive or significant yung ibibigay mo. At least maalala mo. Kasi kung ganun ang gusto niya yung gift giving, na at least maalala mo, pero something na significant sa kanya. It doesn't have to be expensive. Yung mga ganyan kasi, ang love language gifting nga. Usually, ang sa kanila, yung mga special occasion, gusto nila naaalala sila, birthday nila, ganyan. Lagi may something na para sa kanila, whether flower yan or gift or kung ano man. Ako naman, hindi sa akin, pero siguro yung dating sa ka-office mate ko, gaya nga ng sinabi ko, di ba yung asawa niya, binigyan siya ng flowers noong anniversary nila. Si office mate ko, nagalit pa. Kasi sabi niya, bakit bigyan mo ko ng flowers? Saan ka kumuha ng pera? Kumbaga yung pagiging sweetness niya, na-question pa siya at pinagdudahan pa ng asawa. Kumbaga, nag-effort yung isa, nagbigay ng flowers, pero parang sa akin, di ba, parang, hindi niya na-appreciate.
kasi binigyan ka naman ng flowers eh. Di ba? Mm. Parang ang sakit man nun. Pero hindi, parang napasama pa siya kasi pinagdudahan siya. Saan mo ng pera? Kasi Mm. parang, kasi siya nagbabudget ng allowance or ano. Kinupitan mo ako, no? Parang ganoon. So parang syempre minsan, yung mga partner or ano, nag-e-effort sila. Nagiging awkward ngayon kapag ano, kasi pinagdududahan pa ng mga ibang partner. Iisipin, ay, Mm. pitan, ganyan. Siguro may kasalanan ka, no? Kaya ka nagbibigay ng mga ganyan. Correct. So, Oo. no, Guilty ka you're nun. Nag-ano ka no? Bumabawi ka no? Mag-thank you na lang, di ba? So, Or huwag naman ganon. Kasi that's ano naman, yun naman ng disadvantage kung hindi mo siya ginagawa consistently. So kapag ginawa mo biglang sumulpot ka at ginawa mo naman yun, kunyari, May biglang, ginawa uy, siguro to. Oo. bakit bigla akong, biglang nag-I love you sa akin? Bakit biglang Correct. ba't biglang nag-text sa akin? Ano Oo ba nga to? May no. ginawa ba siya? So, yun yung, yun naman yung disadvantage kung hindi ka consistent sa ginagawa mo. Correct. Quality time. So, ito yung mga uninterrupted and focused conversations, yung mga, kasi di ba may difference, yung parang minsan ma-appreciate mo, it's either, yung may thin line between nag-hangout kayo ng partner nyo and date. Ako kasi parang yun ang lumabas sa akin, yung quiz na yun, ang lumabas sa akin, quality time, ang gusto ko. Ganun, mas gusto ko yung nakakasama ko palagi, na, kaya, kaya feeling ko dahil siguro mahilig ako mag-travel. Yung kahit short distance lang, yung tipong pupunta kami sa ganyan, na-appreciate ko yun. Lalo na kapag hindi ako nagplano. Free Pero, time uy, niya. may nakita akong ganun, puntahan nga natin yun. Kahit dito lang, dito lang. May nakita akong ganun, puntahan natin. Ganun. Na-appreciate ko yun. Meron akong natanong pala ng ganyan. Sabi ko, ano yung love language nila? Sagot niya, hindi ko na alam eh. Sabi ko, ba't hindi mo alam? Kala ko tuloy may problema sila. Sabi, hindi, kasi parang nabago na. Kasi parang since parang siguro ilang years na sila, parang before daw kasi is quality time sila. So, naiba na daw. Kasi parang siguro, before is kailangan lagi silang magkasama. Dahil, ano pa lang Pasa sila na. eh, mag-partner pa lang sila eh. So, natanong ko, so, parang matagal na rin sila. Ang sabi niya nga, parang na-change na through time. Kasi before, gusto nila lagi silang magkasama. Pero parang siguro parang nabago na. Kasi ngayon parang okay lang kahit na hindi naman kami lagi ng yung may ganong moment. Yung ganon. Ito yung pinaka, importante ba? Mm-mm. As a couple, yung quality time. Yeah. Kasi doon yung magkakakilala kayo ng mas maigi, mas maintindihan yung isa't isa. Yung quality time na wala talagang distraction. So parang sa amin kasi nga LDR. Tapos 'di ba sabi ko nga, hindi kami yung everyday kahit man lang ma-text or something, hindi kami ganun. Mm-hmm. So out of yung communication importante yan sa relationship, 'di ba? So yun talaga yung nagkulang at wala. Pero in fairness naman, every time na nung nasa Pilipinas, actually nasa Pilipinas okay. Nung lumipat lang ako sa Singapore, hindi naging mas okay. Kasi every time nun sa Pilipinas, mas madalas pa kami magkita, parang every other month. Pero nung lumipat ako sa Singapore, Every other month? Oo. Nasa Pilipinas kayo pareho? Hindi, dati, nung nasa Pinas ako. Siya nasa ano? Mas mabilis siyang, lagi siyang napunta ng Pilipinas. Almost every other month. Mm-mm. Unlike nung sa Singapore ako, yun nga, mas lalong, hindi pa kami nagkita. So, yun yung, sa akin na importante talaga. At saka, di ba, sabi nga nila, di ba, yung sa mga mag-asawa, parang mas maganda na mag-spend ka ng time sa asawa mo kaysa actually sa mga anak. Kasi at the end of the day, yung mga anak mo, iiwanan ka yan. Yeah. Pagtanda nyo, kayo pa rin dalawa ng partner mo yung makakasama. Mm-mm. Kaya mas maganda na you spend more time with your partner. Kasi eventually, yun nga, yung mga anak mo, iwan ka niya, magkakaroon sila ng sariling pamilya, sariling lakad, sariling mga So, mas maganda na kayo ng asawa mo yung magkaroon ng band together. Cutie. Cutie! Yan. Kami naman, lagi kami magkasama. Iba syempre yung kayo lang dalawa. Kami naman magkasama kami sa bahay. Normal lang eh. Pero iba yung moment, yung ganun. Nagkukwentuhan kayo? Oo, malinig kami ganon. Kasi si Jayden naman, pag halimbawang nasa school, kaming dalawa nasa bahay lang. Chichismisan kami.
may pinagkukwentuhan kami, yung mga gano'n, yung tipong nakaupo ka lang, sabay kami kumakain, pa kami, Nakakatuwa lang, no, na kumbaga parang yung favorite person mo, parang hindi ka magsasawang kakwentuhan siya kahit Yes. ilang taon na kayo. Yes. Oo. Diba? Boboard ka Mm. kausap. Parang, oo, Mm. kumbaga parang hindi kayo nawawala ng pag-uusapan. Mm. Oo. Oo. Tapos, pag example, nabuburyong kami dito sa loob ng bahay kasi wala naman si Jaden. Lalabas kaming dalawa. Parang hahanap lang kami ng pwedeng puntahan. Parang yung tatambay lang Yes. sa kung saan. Ganon. Yes. Yung mga simpleng Maganda bagay. yan. Pero Mm. kami, punta kami doon, uupo lang kami sa isang tabi doon. Ganun lang naman kami yung quality time namin sa isa't isa. Wala namang masyadong magarbong quality time pa. Yung parang gano'n, okay na magkasama, masaya na kami na magkasama kami. Nagkukwentuhan. Nagkukwentuhan. Yeah. Kung na matutulog na lang, nakatulog na si Jaden sa tabi namin, kaming dalawa, nag-honda pa, yung gano'n. Kasi Yung nga si gano'n. Jimmy yung asawa mo. Oo, sobrang ganyan. Daming kwento. Ano, showbiz. Showbiz. Dami nyo alam. Showbiz, politics, anything Showbiz, under the sun. sports, lahat. Tea and drama. So, talagang bagay siya sa dyaryo, Nay. Lahat ng section ng dyaryo alam niya. Kulang na lang obituary. O mayroon din siya alam sa obituary. Din yan, for sure. Marami siyang, maraming chika. Kwento. Dagdagan ko yung sinabi mo, di ba, parang sabi mo, kahit gaano katagal kayo, parang kung gusto mo talaga yung kasama mo, yung partner mo, hindi nawawala yung gustong-gusto mo palagi siyang kwentuhan, kausapan, yung gano'n. Hindi, ganun talaga eh. Best Saka, friend na eh. at ano yun babalik na naman tayo dun sa sinabi ko before, na sabi ko, di ba, pag ganyan talaga, kasi yung partner mo, kung tamang partner yung kausap, ay, yung nasa iyo ngayon, ano siya you can tell story about anything na without judgment. You can be bold, yeah. Yeah. You can be naked. Bahala ka kung ano sabihin niya, isipin niya. Pag talaga yung jowa mo yung talagang kaano mo, kasundo mo. Ikaw talaga, napapakita mo lang na ikaw Yeah. ano ka, di ba? Yeah. Walang pagpapanggap, walang, di ba? Walang paimbabaw. Tsaka Kumbaga, walang judgment at all. Kumbaga, sabi ko nga sa kanya, kasabay ka na ng hininga ko. Yung ganung level na. oo. Di ba? Bigyan natin ng, sabi ni Isabella. Hindi, dumating na sa point na parang napatunayan na lahat ng klase ng pagsubok. Whether ako o siya, napatunayan na namin. Yung mga ganyang klase ng, tawag doon, quality time? Di ba? Di ba nga hindi kayo magkasama sa bahay? Para sa amin, pabor yan. Pabor na hindi magkasama sa bahay dahil masyado malakas yung personality namin. So, pag nagkikita kami, doon na highlight na, magjowa nga pala tayo. Tara, magkwentuhan tayo. Yung mga sa akin, it works. It works. Ewan ko na lang pag magkasama na kami sa bahay. Kapag may ginawa kang mali, ipamumukha niya sa'yo, tapos umbagang kayo, kapag nabuisit ka, tapos bati uli, alam mo yung ganun. Kahit magpataya kayo, tapos pag tatawa na lang kayo. Ganun na yung level. Oo, ganun na yung level. Yung tipong pati yung paglaglag ng daan, pag-usapan namin. Ganun. Kung anong kulay ngayon, kung anong kulay bukas. Oo, yeah. Without judgment, ano ba yan, ang babaw naman ito. Wala nang ganun. Kumbaga parang, hindi mo na iniisip na, naku, baka sabihin sa akin ito, ganito. Hindi kasi nga, dahil kampante na. Sobrang komportable na. Komportable na sa isa't isa. Sukat mo na. Wala ka na itatago, wala ka ng ano. Tsaka pag ganito, pag nakakita kayo ng ibang tao, even couple, tapos parang naikukumpara mo pa rin na, pag ako nakipagkwentuhan sa ganito, iba pa rin eh. Mas lalong malinaw sa'yo yung klase ng tao na, eto yung tao na dito ako komportable, this is my home, dito ako may peace of mind, dito ako, di ba yung may mga pagkakataon tayo na may kakwentuhan tayo na parang minsan, hindi tayo makakapag-open kasi nga may hesitations. Like kapag sa jowa natin, kahit tipong nakayapak tayo, ganun yung pakiramdam. Laging at home ka lang, napaka-komportable na napag-uusapan nyo ang kahit anong katiting sa buhay ninyo. Na dahil for the sake na, dahil may opinion kayo, dahil yun yung quality time nyo habang nakain kayo, 'di ba? Sa isang event, pwedeng gawin lahat ng
lahat ng ano, nung acts of, ng ano, nung love languages, sa isang pagkakataon na, ayan, Yeah. nakain kayo, pinagluto mo, tapos may binigay na regalo sa iyo, nung mismong time na yon, quality time kasi nga, nag-uusap kayo, nagkukwentuhan kayo, tapos yung affirmation, ang galing mo rito, oy, ang ganda-ganda mo pa rin, ganyan, oy, ang ano mo rito, First up ng sweet-sweet mo, luto mo. ganyan. Oo, Kaya kaya nga. Tapos after nun, syempre, mag-i-intimate na kayo, touch na yung kiss. So, kapag present lahat ng yun, ay wapak. Bonggang-bongga love life. Correct. Mm-mm. Diba? Kaya, yes. Yeah, it's a yes for me. Physical touch. Kasi kung sa touch na, aba, touch na. Alam mo yung after how many years? 12 years, 13 years na kayo, hinahawakan ka pa rin sa mukha kapag hinahalikan ka. Ano kaya yun, di ba? Oh, Yeah, siya, pero pasok. simpleng hugs and cuddling, ganyan, kisses, ganyan. Holding hands, actually, Oo. simpleng holding hands Oo outside. naman. Na hindi pa Oo. rin nawawala. Tsaka ngayon, pag kunyari kasama namin si Isabella, sa kunyari, nasa labas kami, may sarili ng lakad. Usually, si Isabella, laging hawak niyan, kami dalawa, ganyan. Yeah, Kaya oo. minsan, nauna. O di pag ganun. Pag ngayon tuloy kami naman ang magkahawak, tatawagin namin kasi unusual na sa amin. Mm. Kasi usually, kasama na namin si Isabella sa Sa gitna. 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 Oo. Si Isabella naiinggit. Bumabalik. Sa kapit. Sa amin naman kasi, ginagawa naming normal sa kanya. Kasi nga, nakita ko kasi nung bata kami, hindi kasi normal sa amin, nakikita namin yung parents namin na nag-holding hands, or Holding kahit hands. hindi pong magpipicture, nakaakbay, walang ganon. Kumbaga, kunyari, pag nakita mong ganon, awkward sa kanila. So gusto ko, ngayon kasi, parang gusto ko makita ng anak namin na normal sa amin. I-normalize, oo. Normal sa amin to, hindi to awkward. So, ayoko lang nung pagdating ng pag nakita niya na ilang taon na kami, bigla nagkikiss kami, ma-awkward yung anak namin. Parang gusto namin maging normal sa kanya. Nakikita parang perfect example, Burbeck. Perfect example yung mga Arabo rito, walang P. Burbeck. Ang perfect example niyan ay tatay ko at nanay ko. Ang nanay ko, adwang-adwa kapag hinahalikan ng tatay ko, yung galing sa labas ng tatay. Ang tatay ko sobrang sweet, sobrang lambing, yayakapin niya, halikan niya. Ang nanay ko, naiinis, parang naano siya. So, yun yung disparity ng sweetness ng tatay ko. Tapos ang nanay ko, hindi siya, acts of service siya. Si Papa naman, malambing. Totoo yun. Bihira talaga. Pero ako no, nakikita ko na ang tatay ko talagang palayakap, palahalik ng nanay ko. Yung pala si Baren. Takbo to. Kasi ba't nang ganun nga? So yun nga, oo. Ang nanay ko talagang siwang-siwa sa mga sweetness. Kailan kayo isinayaw ng asawa ninyo ng sweet? Wala kayong narinig. Wala akong mahanap sa sagot. Okay, yun ang assignment ko sa inyo kasi ang sarap, ang saya. Kasi may binili kaming bumbilya nito. Yung bumbilya na pang sweet na yung parang yung mga nakikita natin na aesthetic ang dating pang Instagram ng mga bumbilya. Tapos nagsayaw lang kami ng sweat. Wow. On sweat. Yeah, oo. So yun na. Anniversary. Hindi. Occasion, birthday? Hindi, walang okasyon eh. Kasi parang parang ewan ko ba pag edad mo kasi parang lahat ng spontaneous na. Oo, ang tugtog pa yung namin na parang syempre yung yung team song talaga na bawal na gamot. Hindi, sige. Hindi, try nyo lang din. Na lang, parang bigla lang. Yung tatayo lang kayo, tapos spur of the moment, magsayaw lang kayo, na nakatitig lang kayong dalawa, tapos nakatouch lang, yung nakahawak kamay lang, tapos nakaganoon lang. Tingnan nyo kung anong si Jimmy. pakiramdam. Kita ko si John. Kaya nga, si Mama Ria, ko eh. Hindi, kami. Yung nagbibiruan, ganun kami, yung biglang maglolokohan, tapos sasayaw kami doon. Nagawa namin yun, pero bihirang walang ilaw. Hindi, kami same. Ilaw. Pero, namin, kumbaga tinutok sa namin lagi kasi si Isabella. Yung ganon. Kasi nga, alam namin. Hindi.
Hindi, yung ano, hindi, nagigets ko yung pinupunto niya Moment. na, pero yung moment, na tipong back in the days na nagliligawan pa lang kayo, na tipong nag-umpisa pa lang kayong talagang, di ba nagtataguan pa ng feelings and then eventually sinagot na, yun yung pinakamatamis yung talagang bagong-bago pa lang kayo. Parang ang dami yung idea para magpa-inlaban ba? Mm. Tapos biglaan yung gagawin ulit. After all, after everything, na tipong may tugtog lang, basta kayong dalawa lang. All of a sudden, parang walang out of this world, Kayo nakatayo lang lang sa kayo. mundo. As in, yung titigan lang na hindi awkward. Sa una, awkward i-establish yan. Pero kapag titigan na, yung parang kahit hindi kayo magsalita, parang ang nangungusap na lang, isipin mo tayo pa rin. Isipin mo mahal pa rin kita. Isipin mo parang ganito pa rin ang nararamdaman ko sa'yo. Ngayon, Kumbaga parang, parang hindi nyo kailangan intayin ng okasyon Parang gawin nyo lang, alam mo yun? Parang, para ma-reaffirm na, puta, Ganun pa rin. Same pa rin. oo, ganun pa rin. May in love pa asim rin pa rin. kayo sa isa't Oo, isa. in love pa rin. Oo, ikaw at ikaw pa rin. Siguro nga lang din kasi hopeless romantic ako ever since talaga. Ever since, baka talagang ko. Well, sino bang Parang hindi? bakit, yun na nga. Kung ibig Diba? sabihin, kaya nga, kung pwede namang gawin. 'Di ba isa yun sa mga laging regret ng magjojowa, yung naisayaw ba kita? Nasabi ko ba sa yung mahal kita habang tinititigan Correct. kita, habang hawak ko ang kamay mo? Correct. Correct. Nasabi ko ba sa yung mahal kita na walang okasyon, 'di ba? Yung JS, hindi mo ako naisayaw. Ayaw mo. Oo, diba? Yung mga ganun. Totoo naman. Oo. O nung 18 candle ko, hindi ko kilala yung nagsayaw sa akin, hinayupak na yun ng pang 18 candle. Hindi ikaw yon, pero ikaw. Ibang candle ang binigay mo. O ito, question natin. Paano kung kunyari, yung mag-partner, yung couple, magkaiba yung love language? Would that be a deal breaker? Or paano mo siya ma-resolve? Paano kayo magtatagpo sa gitna? Yeah. Mm-mm. Paano maging Kasi if it's a deal breaker, complementary kung hindi man kayo pareho ng Oo. number one, is Sa it a akin deal hindi talaga breaker? Hindi talaga. Kasi kumbaga parang mga love language na lang yan. Kung hindi naman siya ganoon, tanggapin mo. Kung hindi mo matiis, iwanan mo. Pero kung along the relationship at reklamo ng reklamo at alam mong ganun na talaga yung tao at hindi na maaalis, yun ay wangis niya. Ganun siya ipinanganak. Kung hindi niya talaga maipasok, kung hindi ka naman niloloko, hindi ka binubugbog, anong problema mo? 'Di ba? Same way din kung anong hindi siya at ano ka. So sa akin hindi issue kung ano yung love language mo tapos hindi tayo pareho. Basta pareho tayong in love, okay lang. Yeah. Hindi naman, diba? Hindi mo kailangan i-impose dun sa isang tao kung ano yung gusto mo. Okay lang. Mahal mo, di ba? Tatanggapin mo siya. Yeah. Beyond your, Additional na lang yung bonus na lang naman yan, di ba? Oo. As long na nagmamahala naman kayo dalawa, yun naman yung parang pinaka-main doon, di ba? Hindi lang dahil sa mga love languages na ginagawa ng isa't isa. Siguro, ayos na naman. Ayos na yun. Ayos naman yung pagsasama nyo, yung gano'n. O doon sa akin, possible kasi talaga na iba-iba tayo. Kasi tayo nga, apat tayo. Iba-iba pa tayo, diba? Iisa na yung wavelength natin. Pero iba-iba pa rin yung love language natin. So sa mag-partner, hindi imposible talaga na magkaiba yung love language. Importante lang na i-communicate mo. Diba? Katulad sa mo, Emina, nung una, hindi naman siya ma-words napag-aralan na lang, natutunan na lang. Pero what if ikaw yung tipong hindi mo kinu-communicate pero hinahanap mo, Na-expect mo. ilata ka nun. So sa akin, parang importante na communicate it with your partner. Na kung ang hinahanap mo pala ay ganito, o gusto mo pala tinutulungan ka palagi, or gusto mo pala kahit paano may konting, sige, uwian mo man ako ng isang Mentos, mag-gift ka pala Mentos, okay na pala sa'yo. Communicate mo yun sa partner mo. Kasi nga, para ma-fulfill lang yung love language na hinahanap mo. Same thing, kunyari, kung ang sayo naman uy, mag-holding hands naman tayo. Kasi parang ganon. May mga reason before na naririnig ako before, nang sinasabi, anong gagawin mo? Hindi naman ako ganon. Or anong gagawin mo kung hindi naman ako lumaki na ganyan?
possible na hindi ka lumaki ng ganyan, but believe me, napag-aaralan siya. Kasi ano siya hindi siya madali, kasi dahil hindi naman init sa'yo. Hindi naman siya yung parang lumaki ka na gano'n na. Katulad sa atin, hindi naman tayo lumaki na parang ang orientation natin is with yung parents natin. Or ma-words tayo. Hindi naman tayo lumaki na gano'n. Pero napag-aaralan natin through time. So, hindi siya madali, lalo na dun sa tao na hindi naman siya gano'n. Pero possible na mapag-aralan siya. So it will just take time na para matutunan siya. Yun lang, you just need to communicate it with your partner. Kasi mahirap kapag yung tipong hinanap mo pero nainis ka na lang. Di ka, tayo namang apat, di ba? Kaya naman tayo siguro na andito sa estado na satisfied naman tayo sa kung ano ng mga kinalalagyan natin is because we communicate kung ano yung nararamdaman natin. Oo naman. We always do. Hindi pa ba to? Yun naman pala. So, yung I think in every relationship talaga, sabi nga ni Mama Grace, may 3 C. Di ba, Mama? Communicate, commitment, compromise. Di ba? Napaka-importante nung 3 na yun. Car, credit card, ano yung cash? Oo. Before pero, oo. Sa totoo lang talagang yung naalala ko yung I'm looking for a heart of gold. Lagi kong yan. Kasi talagang sa edad natin, na-appreciate na natin kung ano meaning ng heart of gold. Aanin mo lahat ng yaman sa mundo kung ang taong mapapakasama mo ay isang pala, sakit lang ng ulo. Diba? Unlike do sa lalaking, hindi naman siya ganun kayaman, hindi naman siya ganun kagwapo, hindi ganun siya kakasigan. Pero alam mo yung kaya mong sabihin na hanggang sa huli, siya yung magiging kasama mo. At hindi ka matatakot na kahit iwanan mo yun sa inuman, walang gagawin niyang kalokohan. Yun ay nanalo ka na ng limpak-limpak na kayamanan. At hindi mo na kailangan ipagpalit yan at hangarin pa ang iba. So parang lahat siguro ng language ay magagawa natin yan. Kung talagang ang ating kasama ngayon is yung tamang tao. At provided na tamang tao rin tayo para sa kanila. That's why you need to communicate. It's very important. Kasi nga dahil kung ino-open pa yun sa partner mo, ibig sabihin, it matters to you. Na, kasi kung wala ka ng pakialam na lang, hayaan mo na lang mag-decline na lang kayo, di ba? Kasi kung tipong, ay, teka lang. Kasi gusto ko pala na sabihan mo naman ako ng ganito, ng ganyan. Kasi ayoko mag-decline tayo. Kasi, dapat sana paangat tayo. Kasi hindi naman tayo yung tipong mag-boyfriend-girlfriend, plato na lang tayo, diba? Okay, so sa lahat ng mga may jowa rito at magjojowa pa lang, lahat ng napakinggan ninyo ay ayon sa aming mga karanasan. At sa mga may mga kasalukuyang karelasyon dyan, namnamin nyo ang bawat sandali na kasama nyo siya. Lahat ng love language i-express ninyo, gawin ninyo dahil talagang masarap ma-in love. At doon sa mga naghahanap ng mga love language, mauna kayong ipakita sa kanila para sumunod din sila. At kung ano man yung wala sa jowa niyo, huwag yung hanapin. Kung hindi naman talaga bothering yung kung ano yung wala sa at kakulangan sa kanila, huwag yung gawing issue. Basta magmahal lang kayo. Love with all your heart. Pero syempre magtitira kayo palagi para sa sarili niyo. And so with that, we say thank you again sa continuously nag-follow sa aming page. We are really growing, ha? Thank you so much. And again, we invite you to subscribe sa aming YouTube account, TikTok account, Facebook, Instagram, and of course sa aming Spotify. And again, thank you sa inyo at sa mga pamilya ninyo na ini-invite ninyo na mag-share, mag-like sa amin. And of course, mag-iingat tayo palagi nasaan man kayo. I heard na ulan dyan sa Pilipinas na, so ingat kayo dyan. And with that, thank you and good night. Goodbye. God bless. Love. Language ko na yung sinisend ko sa isang tao, siguro yung act of service. And then, yung gusto ko ma-receive. Paano ba? Kasi kung gusto ko, na-receive ko na lahat, diba? So, parang, how can I compare when I
Ang kinain kong Kevin ay, parang na-receive ko na yung parang lahat, perfection, ganyan. So, yun. My love language is to hug and kiss someone and sing. Gusto ko din ganun ma-receive ko. like acts of service, receiving gifts. Thank you.